Okay po, so we are back at ngayon papag-usapan na natin yung part 6 ng overall videos po ni Congressman Zaldico. Pero ito yung part 3 ng season 2 kasi may 2 batches po eh. So ang title po nito nakalagay, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Sana po ngayon ay maintindihan nyo na din kung bakit parang walang kinahihit-natnan. Okay, medyo magulo yun ang mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso, particular na sa issue ng sibuyas at mas importante sa issue ng pagtaas ng presyo ng bigas. Kahit na ang gusto ng Kongreso ay pababain ng presyo, hindi ito magawa dahil kontrolado ito ng makapangyarihang tao. Nakakalungkot na pati ba naman ang bigas na pagkain ng mga Pilipino, pinagkakitaan pa, ninegosyo pa. Okay, so aabot na po tayo sa Department of Agriculture, it appears, kasi sibuyas at bigas na po yung binabanggit dito ni Congressman Zaldico, hindi lang flood control. So as usual po, this is still in the Facebook page of Congressman Zaldico. Ayan, 670,000 followers with the Meta verified check badge, rep.zaldico yung name, and then facebook.com/repzaldico. So again, for the Filipino or for the foreigners na nasa labas ng Pilipinas na hindi po ito ma-access, most likely naka-restricted po itong account niya to those who are located lang po sa Pilipinas. And then may kita rin po natin dito, nandito na rin yung letter na binanggit niya dun sa part 5 video niya na pinadala daw niya kay PBBM. But we will start first with the video. Ito muna yung panoorin natin. At before po tayong mag-start, magbigay lang din ako ng comment. Kung makita po ninyo, 83,000 na lang po yung engagement nito compared dun sa previous na nasa 55,000 na nga lang pala yung part 5 na engagement. Tapos yung mga previews yun, mas madami talaga yung previews, nasa 100,000 plus. So anyway, yung point ko lang po, kaya ko ina-emphasize yung engagement because it appears now na mukhang hindi na masyado interested po yung taong bayan regarding this. Kasi alam na rin naman po natin talaga kung ano yung pinaka-main point dito ni Congressman Zaldico. He is pinpointing that the mastermind po dun sa mga corruption issues ay si PBBM. Yun po yung pinaka-pinpoint niya. And then dito sa latest niya, napunta na sa sibuyas at bigas. So yan, malalaman natin kung sino tong new character na i-unlock din po ni Congressman Zaldico. Okay, so good day po my fellow taong bayan, and of course to start things off, we will be watching the full video which is 8 minutes and 50 seconds. Mahaba-haba po tong final episode ni Congressman Zaldico. So yan, panoorin po natin. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Yan ay mga bagong characters, guys. Sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Part 3, the final episode. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. So wait, comment muna tayo, guys. Kung makita po ninyo, 'di ba? Umabot na sa sugar. Yung sa caption niya dito, bigas and sibuyas, pero dito sa video niya, pati sugar nadadamay na. So yung point ko lang po, halos lahat, 'di ba? Or ang dami po basically government offices na may alleged corruption issue, hindi lang po sa DPWH or sa mga insertion sa flood control na yan, pati rin dito sa sugar na rin. So yan po, ang dami po talagang problema ng bansa natin na
Anyway, di ko po alam kung paano rin talaga masasolve yun because it will really need a lot of sincere and dedicated Filipino people na magtatrabaho sa government na yung layunin to work there is for public service, genuine public service. Pero sa dami nga po ng government offices natin, mahirap talaga maayos yun lahat. But of course, the more good and deserving, qualified and dedicated and truly passionate po na member ng taong bayan na magtrabaho sa gobyerno, ay sa tingin ko naman dahan-dahan maayos yung system natin. Hindi siya magiging super bilis, but again, the more people na matino magtrabaho, then our government will hopefully fix itself or heal itself slowly din. Pero sa tingin ko po, malayo pa talaga tayo doon. 'Di ba? Kasi mahirap po Like, eto, I'll be completely honest with all of you. Kung magtrabaho ka po kasi sa government, you will become honest and sincere na wala kang mga racket, kickbacks. Medyo mahirap po kasi maliit yung income compared sa private sector na, let's say, mag-private practice ka. Like in my case po, in my position now as a private lawyer, private practicing lawyer who makes content on the side, yung income ko po financially ngayon, nasusustain or it's more than enough for me and my family. Okay naman kami, happy kami with what I am being able to generate and provide for my family. So kung pumasok ako ngayon sa government, tapos ano ba yung mga salary grade starting niyan, mga 50,000, 100,000 yung sweldo, and then yun lang, tapos sobrang stressful, medyo mahirap siya na i-trade off basically, yun yung point ko, 'di ba? So yan yung kailangan din talaga natin i-balance kung paano maging competitive yung government side sa pay with the private sector. Provided of course na pag pumasok ng private sector, pag pumasok po ng government sector, ay talagang wala ng mga corruption, red tape, mga kalokohan na gagawin. Diba? So yan po yung dilemma. And ako on my part, para lang meron pa rin akong sense of public service to my fellow taong bayan, to the Filipino people, yun yung tingin kong ginagawa ko via dito sa content ko. Diba? I share my legal wisdom, my konting legal wisdom to all of you po, my fellow taong bayan, para at least mas maging aware kayo kung ano yung mga proper interpretation ng mga batas sa mga current events or current issues po ng bansa natin. Yun yung parang way ko na lang of giving back kahit hindi ako pumapasok in government service at present. So anyway po, napahaba na tong explanation kong to kasi yun nga po, dahil dito sa last statement ni Congressman Zaldico, it really appears na sobrang lala ng problema sa bansa natin, di ba? Bigas, at dito sugar, yung example na dinidiscuss pa lang niya. So, yan na po, gusto ko lang din i-share at ipaalam po sa inyong lahat yung thoughts ko regarding this. Anyway, tuloy po tayo. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Okay, wait. Comment lang din ako. Actually, para mapanagot, hindi naman required talaga na via congressional inquiries lang or congressional investigations. Kasi yung investigation in Congress, theoretically, that's supposed to be para lang gumawa sila ng batas. Kaya nga po, in aid of legislation yung tawag dyan. So, in this situation sana, the best way para may mag-investigate talaga is dinaan sana sa Ombudsman's Office. Back then, may nagreklamo sana doon, may nagdala ng documents, evidence, para po may trail na susundan yung Ombudsman dun sa investigation na gagawin nila. Okay, so anyway po, tuloy tayo. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024,
Kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Okay, so may sasabihin dapat ako tungkol kay Congressman Zaldico kasi parang yung kwento po niya siya yung naglabas, di ba? So parang siya yung superhero. Pero mamaya ko na lang po i-reserve yung personal thoughts ko talaga tungkol dito kay Congressman Zaldico in relation po sa lahat ng mga videos niya so far. So anyway, tuloy muna tayo. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15% ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumokontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw,
Marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Ang SOP collection. Okay. So, naguguluhan ako dito kay Congressman Zaldico. Sabi niya po dito sa caption, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Pero dito po sa may dulo, sinabi niya may ilalabas pa daw siya. So medyo di ko alam kung final episode na ba to, but based on this caption, it would appear ito yung final episode. So ang allegations lang po, so far in summary lang po, yung ginawa ni Congressman Zaldico dito is inimplicate na rin niya si First Lady Lisa Marcos. Okay, time out.